Alamin natin sa Alliance of Concerned Teachers, nasa linya natin kanilang chairperson, Ruby Ana Bernardo. Kung anong magiging posisyon nila. Kasi may sinusulungan trimester school calendar para sa holistic approach sa pagtuturo at ng mga estudyante sa atin. Pero sinabi ni Senator Bam, hindi pala kailangan nitong amyendahan yung kasalukuyang batas o congressional action. By mere presidential decree. Pwede na. Pwede nang mabago yan. Marami din mga universidad na trimester 'di ba? Okay. So tignan natin Andito paano. Nandiyan na ba? Oo, si Ruby Ana Bernardo. Ma'am Ruby, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning po. Good morning, Ma'am Iga. Ay, Sir Igan, Ma'am Apo. Connie. Ayan. Sabi ni Senator Bam, wala naman daw siya nakikitang mali, no? Maganda. Pero kailangan magkaroon ng mga consultation. Sa panig po ng Alliance of Concerned Teacher, anong advantages o disadvantages ang initially nakita nyo dito sa mungkahing trimester school calendar sa plano yata 2020 next school year? Yes, 26, oh. Yes, no, sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers, ang gusto talaga namin magkaroon muna ng consultation kasi yung mga teachers hindi pa natatanong hinggil dito, pero Oo. nabasa na po namin yung proposal, yung trimester school calendar Pa-share nga po, naman, no. oo. Kung sa papel, ang nakita po namin, mukhang maganda nga po, no, yung kanilang objective kasi ang sinasabi, babawasan yung aming Extracurricular. overload at overwork na nga, no, nagawain sa eskwela. Titiyakin nito na makakatulong ito dun sa ating mga estudyante, no? Nakikita lang namin dito dahil nga mula dun sa kaayusan na matagal na 4 na hati o 4 grading periods, kung gagawin natin siyang 3 terms o trimester, magkakaroon talaga ng adjustment igan doon sa ating mga competencies sa lesson na ituturo at doon sa ating grades and forms, no? Medyo madali kasing sabihin na magpalit tayo ng school calendar pero it comes with the preparation sa mga teachers, yung ating mga lessons na ituturo, kailangan pagsamasamahin at yung ating mga forms nga na ginagawa sa school, particularly yung ating mga report card na nakahati nga sa 4, no? So ang tanong namin, kasya kaya yung 2 buwan na natitira para doon sa preparation sa mga teachers natin Oo. kung ipapatupad na ito this coming school year, no? Ang sinasabi rin namin kung gusto talagang solusyonan yung krisis natin sa edukasyon, syempre hindi naman sapat yung magpalit ka lang ng school calendar. Mahalaga pa rin natiyakin yung kalagayan ng ating mga teachers sa pamamagitan ng pagdadagdag ng ating mga teaching and non-teaching personnel at syempre yung classroom pa rin sa eskwela. Oo So nga. kasi 'di ba ngayon 4 po na termino 'di ba? So gagawing 3. Pero sabi dito, gagawing hahabaan yung mas pagturo 'di ba doon sa mga dapat yung mga aralin at tatanggalin yung mga extra curricular activities. Para ho doon sa hindi pa masyadong maalam at nakakaintindi nito, pwede ho bang sabihin ano ba yung mga extracurricular activities na nakakapagpahaba ba? Sabihin na natin termino at hindi masyadong nakakapagbigay doon sa concentration sa dapat ng mga subjects. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, no, meron tayong mga non-curricular na mga activities. Ito po yung, halimbawa, every month, no, meron tayong mga celebration, no, ng Yes. Nutrition Month, Buwan ng Wika, at meron din naman tayong mga contest, no, halimbawa, yung ating mga press conference dun sa mga nag-a-aspire no, na maging journalist ng mga teachers natin dun sa mga campus paper. Meron din tayong mga iba pa no na mga ginagawa para doon sa mga estudyante natin na mahilig sa sports, meron tayong mga palaro at iba pa. Ayun, So, matatanggal ilang yun. mga schedules no yung nakukuha during practice at yung mismong contest sa mga araw na yan. No? At ang sinasabi po dito sa trimester school calendar, ipapasok yan doon sa 6 to 10 days na either opening block para doon or instructional block at enrichment block para doon sa mga araw na pwedeng ang gamitin para doon sa mga Ma'am, co- and extracurricular activities natin. Even yung mga paperworks daw ng teacher. Ma'am Ruby, nakita niyo ba na kung magiging matagumpay nga yan, hindi na tayo kulelat sa reading proficiency, sa math, tsaka science? Kung kami po yung tatanungin, talagang dapat yan talaga yung pagtuunan ng pansin, no? Pero Okay. sa tingin namin, hindi talaga ito yung pangunahing solusyon. Kasi halimbawa, kung gusto talagang
bawasan yung aming workload para maibigay namin yung optimum performance ng mga teachers natin, importante na dagdagan yung ating mga non-teaching personnel, no? Kasi hanggat kami pa rin po yung gumagawa ng mga Nadodoble, oo. sandamakmak, no, na paperworks, mga admin task, clerical work, hindi pa rin talaga magiging matagumpay ito, no, kahit anong bago ng school calendar. Importante pa rin talaga na ma-address yung mga matagal ng kakulangan. Kesa sa tingin namin, magiging experimental na naman ito kung hindi ito lalapatan ng mga kaukulang suporta doon Oo. sa ating mga Ano guro ba- at yung ating mga schools din. Ano ba ratio ngayon ng student sa teacher? Ay naku, Igan, meron pa rin tayong lalampas ng 1:50, no? Eh. Lalo dito sa National Capital Region, sa Calabarzon, yan yung mga congested. Oh. Meron pa rin talagang lampas sa 50. Oho. Halimbawa, dito po sa NCR, meron pa rin tayong mga schools na hindi pa rin talaga nakakapag totally face-to-face classes. Ito, malapit to sa Kongreso, yung Batasan Hills National High School. Oh. Meron pa rin silang blended classes kasi nga, hindi sapat yung mga classrooms natin. Ano ba ideal? 1:30? Opo, dapat po doon sa ating mga elementary students, merong sa Key Stage 1, yung grades 1 to 3, 1:25, 1:35. Kung sa high school, dapat pag 45, cut na tayo. Okay. Siyempre gustong pangalagaan yung Laking ating mga problema guro, 'di ba? Kasi nga itong mga sitwasyon na 'to hindi talaga nakakatulong sa inyo pong well-being, sabi nga, 'di ba? Nagkaroon ho daw ng pag-aprobala nung 5 days na wellness break, tama ho ba 'yon? At anong reaction niyo diyan? And if ever, paano naman 'yon makaka-affect dun sa, sabihin natin, kakulangan na nga, 'di ba, ng mga teachers natin kung halimbawa i-avail yan ng mga guro? Yan po, no, magandang bagay po yan, no, para sa amin. Kumbaga, good news yan, no, Ma'am Connie, dun sa ating mga teachers. Kasi wala talagang sick leave yung mga teachers. Hindi kami katulad ng iba pang mga empleyado, no, na kapag nagkasakit, pwede kaming mag-sick leave. Yes. Pero makakatulong tong wellness leave kasi kahit papano makakapagpahinga at kung may sakit nga, pwedeng magamit. Kasi ang sinasabi po dito sa wellness leave na ito, pwede po kaming mag-avail 5 days sa isang Yes. buong taon, 3 consecutive days naman, kung gusto naming sunod-sunurin, no? At sinasabi rin naman dito, Ma'am Connie, na dapat bago ka mag-apply, dapat 5 days prior dun sa date kung kailan ka magli-leave. So, hindi pwedeng biglaan. So, Opo. nasa school head po natin, mga principal, papaano po maaayos yung eskwela na hindi po ma-abandon yung ating mga estudyante. I So, see. Okay. Oo. ano yan, nasa management po ng ating mga school head din. Okay, eto kasi active ako sa journalism during elementary at high school at yun nga kinuha ang kurso at Kati College. Meron lang napansin dito, Ma'am Ruby, pakipaliwanag nga. Ilan sa mga nababanggit na babawasan, no, yung partisipasyon ng mga estudyante, yung National School Press Conference, Palarong Pambansa at National Festival of Talents. Di ba? Sa National School Press Conference, doon tayo nakakahubong ng mga future journalists eh. Sa Palarong Pambansa, yung mga ilalaban nating atleta sa Asia at World Competition eh. Sa tingin nyo ba dapat ito reviewin din? Opo, no, tingin din namin dapat reviewin din po ito kasi Diba? totoo po 'yun. Sir Iga, no, yung mga estudyante natin, meron din talaga yung alam mo yun, doon talaga nag-e-excel, no? Hindi Sa mahusay academic halimbawa minsan, doon pagdating oo. sa academe, pero sa Oo. sports okay sila or sa pagsulat yung mga future journalists natin, Oo. no? Ito magandang practice talaga to sa mga public schools natin, yung mga mahuhusay talaga na journalists, even yung mga athletes natin, kahit nga po yung mga Olympians natin galing sa public school. Kaya Diba? Oo. dapat din talaga i-review ito kasi baka nga hindi natin matulungan yung mga estudyante natin na gustong mag-excel sa mga bagay na yan. Diba, no? Lydia De Vega, Pwede Elma naman Muros, siguro Palarong gamitin Pambansa yung yan. mga araw halimbawa na bakante yung mga trainers natin, yung mga coaches. Ang sinasabi lang ng mga teacher coaches natin, dapat din bigyan sila ng overtime pay or at least dagdag na compensation sa oras na Kasi nakita ko sila ay magti-train during Saturday and holidays at Oo. yung mga bakanting oras nila. Nakita ko dito parang puro aral na lang eh. Yun na Ma'am nga, Ruby. hindi kaya ma-burn out, Di ba sabi kailangan nga. balance yan, pati Oo. physical na activities Kasi eh. hindi naman sa kaya lang 'di ba yung mga extracurricular activities, minsan yan yung nakakapagbigay ng break kumbaga doon sa sobra namang pagtuon At sa kinakailangan, subjects. Mare, may maintain kang grades eh. Oo, Di ba? tama. Opo, no, dapat nga talaga balansehin ito. Lalo na sa mga bata natin ngayon kasi kailangan talaga ng holistic approach, no, dito sa
Yan na nga hindi lang ang basta pagbabago socialization ng nila school eh. calendar, kundi talagang balansehin yung ano natin, yung mga bata natin na Oo. meron din talagang mga Break na talents and ganyan. potentials. Right. Kasi totoo po yan. Ako din po sa araw-araw nakikita ko yung mga estudyante natin. Kailangan din talaga na hindi lang puro pag-aaral, no? Kasi talagang na-stress sila, no? Magtatabaan yan. Kasi stress Stress naman talaga talaga. sila, no? Kapag ka Oo. puro aral lang. Totoo Teka, yan. Ma'am Ruby, bakit nabasa ko rin na dati 4 daw ang pagsusulit, ngayon magiging 3 na lang? Tama ba? Opo, no, kasi hahatiin na nga po into Trimester. trimester, no. So Oo. ibig sabihin, kada tapos nung bawat term, Exam mga. doon na lang po magkakaroon ng examination or yung Yan. dati po periodical exam ang tawag Tama, natin, no. oo. So ganun na lang po yung mangyayari. Isa po yun sa pamamaraan para daw mabawasan yung mga assessment at yung sa bahagi ng teacher paperwork, sa mga estudyante naman yung hindi na sila marami pang mga Pero sasagutan. alam mo ngayon, dapat isama dyan sa pag-aaral na yan yung ating weather system. Mas marami tayong walang pasok dahil sa masamang panahon. Minsan hindi bagyo ha. Oo, Baha. mga shear line At mga lang. localized thunderstorm, Ma'am Ruby. Opo, no, yun nga din po yung pinagtataka din namin dun sa proposal ng DepEd kasi ang sinasabi nga dito, isa raw yun sa mga sagot, no, doon sa itong trimester school calendar, sagot doon sa nawawalang mga araw dahil nga doon sa mga calamities. Oo. Pero kung sa amin, hindi mo naman siguro ma-schedule kung Hindi talaga. kailan darating yung bagyo, no, o lindol, no, o Unpredictable, volcanic eruption. Pero tingin nga namin kung long-term solutions talaga, no, importante rin talaga yung pag-aayos ng ating mga classroom na maging climate resilient then later on. Kasi kulang na nga, tapos hindi pa matibay. Hindi. Kasi dun po sa EDCOM to result, no, Edcom 2, oo. nakita namin sa report nila na 51,000 sa mga schools natin ay hindi na talaga uubra sa mga susunod na taon for condemnation na. So, ibig sabihin, yung 165,000 classroom na kulang natin, Nabawasan pa. madadagdagan pa dahil nga Yes, dito backlog sa mga talaga. apektado ng mga lindol at ng mga typhoons natin. Kaya tama yung nagli-list ngayon, di ba, Ma'am Ruby? Gusto nyo ba yung idea na yun? Mag-ano na lang, Ay, mga rerenta. abandonadong establishmento, doon muna tayo gawing eskwelahan. Well, okay naman yun, no, sa mga aggressive na pamamaraan ng gobyerno. Kaya lang, ang pangamba namin doon, baka mag-invest tayo sa mga hindi pang matagalan, no, na mga investment, no, kasi halimbawa kung magko-construct na lang ng classroom kahit matagal kami maghintay pero matagal magagamit ng mga estudyante, mas okay po 'yun. Lalo na kasi mahal syempre yung upa ngayon sa Pilipinas, no. Yan yung isa sa mga pangamba natin sa bahagi na 'yan. Okay. Okay. Yun. Siguro, isingit Good luck. ko lang Sige. reaction daw. Kasi may mga nagtatanong dito, dapat din daw tanggalin na yung mga entrance test. Kasi minsan, parang nagiging balakid daw yon. At kung ipoprove naman ng isang estudyante na pwede siyang manatili May sa isang mga eskwelahan. exercise. Oo, pwede naman din daw ma-prove yun. Ano hong reaction Kaya nila? ba yun, Ma'am Ruby? Kayang-kaya po yan, no? Actually, pabor kami dyan kasi kapag ka merong entrance examination, talagang merong mga estudyante na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Dapat naman talaga ang mga eskwelahan natin ay accessible para sa lahat. Sa public school ba, wala nang row 1, row 2, row 3, row 4? Pag hindi, Iniiwasan na po natin Dati yun kasi dapat wala na eh, dahil discriminate May yung mga discrimination. tao. Grade 4 pa lang, parang grade 1 ka pa lang, parang ang bobo-bobo mo na pag nasa At row 4. saka meron pang honor section, 'di ba? Para tuloy na kakaroon ka ng label na ikaw ay Yun hindi ang kasing pagkakaiba talino dati ng ng mga public nasa sa honors. private, di ba? Private, ang section mo, flowers, mga Diba? santo. Opo. Pero meron din Ngayon po ganun medyo kasi Sa iniiwasan private. na public, natin kasi section nga, 1, section mapipil 2. ng estudyante na ay row 4 ako. Hindi ako. Hindi daw, Hindi na. okay. Dapat walang labeling Ang na hirap ng ganun. row 4 ha, tabi ko basurahan ha. Diba? Ayaw mo na, madali ka magtapon ng Okay, basura. Ma'am Ruby, abangan namin yung hearing by March. Sinabi na po ni Senator Bam Aquino, no? Baka masimula ng Marso at ito'y para naman sa ikabubuti ng ating mga mag-aaral. So, Sana mapag-aralan itong mga kailangan husto. hindi tayo padalos-dalos Totoo dyan. No? yan. Ma'am Ruby, ingat ka. Thank you, ma'am. Salamat. Salamat po. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo.